Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Congresswoman Stella Kimbo natakot na po sa Supreme Court. Nagpahayag na po siya na hindi daw siya haharap sa Supreme Court. Di po ba't pinatatawag siya ng Supreme Court regarding po dun sa petition nila Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab tungkol po sa tinaguriang pinaka-corrupt na budget in the history. Itong 2025 budget. Andyan po yung issue sa bicameral committee at mga blanco na items dyan at nawawalang enrolled bill. Yan po yung mga tatalakayin dyan, no? At ang petition po nila Attorney Vic at ni Ungab ay gusto nilang i-declare ng Supreme Court na ang budget for 2025 is unconstitutional. Dahil talaga naman pong binaboy ang ating budget dito po sa 2025. Puro kaltas, puro tapyas, at puro dagdag doon sa mga ayuda at kung saan-saan pa sa mga pansarili nilang interest. So, dito po sa pahayag ni Congresswoman Kimbo, ito po ating babasahin. I will not face the Supreme Court inquiry. Alright. Bakit ako pupunta? Wala naman akong kasalanan. Tignan nyo po Tignan nyo po mabuti, intindihin nyo mabuti yung kanyang sinasabi. These are all just power play. What? Power play. Lalo na ng mga Duterte. Hanggang ngayon, niloloko po ang taong bayan ito ni Congresswoman Kimbo. Power play lang daw. Lalo na ng mga Duterte. Ito bang Supreme Court? Teritoryo ng mga Duterte? Unang-una, wala na sa power ang mga Duterte. Hindi nga binibigyan ng budget si Congressman Duterte, si Paulo Duterte. Hindi nga binibigyan ni Tamba Wala na pong power ang mga Duterte. At ito po'y Supreme Court. Anong tingin mo sa Supreme Court? Ha? Ano tingin mo sa Supreme Court? Pagmamayari ng mga Duterte? Oh? These are all just power play, lalo na ng mga Duterte. And I am not taking any part of it. Manigas sila. Ito po yung nakikita natin doon po sa ginagawa nila. Ito po yung nakikita nating gaba. Ano bang tawag doon? Karma. Karma. Di po ba nung nakaraan na mga sinasabi niya? Harapin na lang ni Vice President Sara Duterte ang Congress. No? Di ba't yan ang sinasabi niya? Kung wala naman siyang itinatago, wala naman siyang kasalanan, bakit hindi siya humarap sa Congress? O ay ngayon, ikaw, bakit hindi ka humarap? Kung wala ka namang kasalanan, kung wala ka namang ginawang mali, bakit hindi ka humarap? Yung kasabihan na ang magnanakaw, takot sa kapwa magnanakaw, totoo po talaga yung kasabihan na yun. Kita nyo? Yung ginagawa nila sa Congress, teritoryo nila yun Ang tatapang nila dun Dahil sila yung hari at reyna ron Sabi niya these are all just power play. Baka yun yung ginagawa nyo sa Congress pag nagpapatawag kayo ng mga resource person at kino-contempt nyo. Answer yes or no, yes or no. And then pag hindi nyo gusto yung sagot, iko-contempt nyo. Kayo po yung nagpa-power play ng mga nakaraang hearing, di po ba mga kababayan? Tapos ito yung sinasabi niya. Makikita nyo yung mga corrupt na politiko. Alam nila yung mga pasikot-sikot ng corruption Alam nila. At kung ano yung ginagawa nila,
yun ang ibibintang nila sa mga kalaban nila. Kagaya po ng ginagawa nito ni Kimbo ngayon. Ay, wala na sa power. Anong tingin sa mga Duterte? Teritoryo nila ang Supreme Court para sabihan niya na ang Supreme Court ay, these are all just power play. Lalo na ang mga Duterte. Parang minaliit niya po ang Supreme Court. Ginagawa lang daw power play nitong mga Duterte ang Supreme Court. So, yan po ang hamon sa inyo. Humarap ka dahil pinatatawag ka ng Supreme Court, no? Nakaraan po kasi sa interview, nadulas ito o umamin si Kimbo na may mga blanco sa BICAM, di po ba? At hindi lang naman siya ang nagsabi niyan. Andyan sila Bato de la Rosa. Nung pipirmahan na nag-walk out siya dahil nakita niya may mga blanco. Hindi siya pumirma. Ganon din po sila Raul Manuel. Hindi ba't nagpahayag si Raul Manuel na mayroon talagang mga blanco at nagpakita pa siya ng bicameral report. Nagpakita siya na ito yung mga blanco, no? Ang problema sa mga sinasabi ng mga congressman na wala raw blanco, wala silang pinapakitang papel. Ayan, hindi blanco yan. Ito, hindi blanco. Wala silang ganon. Salita lang. No? Sila Franz Castro, si Amy Marcos, sinabi rin na may blanco talaga. So dito, kaya natatakot si Kimbo dahil magkakautal-utal, magkakabulol-bulol siya doon pag humarap siya. Dahil narinig nyo ba yung oral argument sa PhilHealth? Hindi po ba tagisan ng talino doon? Pero kahit gaano katalino itong si Solgen, sino ba yung Solgen ngayon? Solicitor General? Kalimutan ko yung pangalan. Kahit gaano siya katalino itong Solgen na to, hindi siya uubra kung ikaw ay nagsisinungaling at gumagawa ka lang ng palusot, hindi ka talaga uubra. Lalo na pag si Kimbo ang humarap doon. Mangingiyak to, mangangamote ito dahil napakatatalino at hindi niya mabobola yung mga justice na makakaharap niya ron. Siguro ang ipapaharap niya lang, baka si Solgen ulit ang ipaharap niya. Kawawang tao ng napaka malas. Malas ng Solgen ng gobyerno ni PBBM. Dahil ang dami katakot-takot na problema ang kinakaharap niya. Matutunaw po ang utak niya kung paano niya lulusutan itong mga problema ng mga boss niya. Or baka mag-resign na po yan dahil hindi na makayanan yung kanyang trabaho. So yan po ang problema ni Kimbo. Kaya hindi daw po siya aaten, no? Ang pinakahinahanap kasi dito ng mga congressman, ng mga petitioner ni Congressman Ungab, si Attorney Vic, ay yung enrolled bill. Kung nasaan yung enrolled bill. Karaniwan po, after Christmas break, unang session ng January ng taon, no? Kasi 2025 na, nagpalit na ng taon. Unang session, yung mga bicameral report, sabi ni Ungab, usually, nakalatag na yun sa lamesa ng lahat ng congressman. Bawat congressman nandun na. Pero anong ginawa ng mga congressman ngayon? In-email lang po yung bicameral report committee. In-email. Dapat yun, documented talaga yun. Merong printed document. At kasama po yung enrolled bill. Yun po ang nawawala, ayaw nilang ipakita. Ewan ko, baka nakatago na sa Malacanang. Yun po ang nawawala at dapat mahagilap yun ng Supreme Court. Yun kasi ang magbabase. Isang pagbabasehan din po yun, no? So, ang nakikita ko, ano ba ang magiging papel ni Kimbo kung siya ay umattend, no? Kung siya ay humarap doon. Hindi naman po ito daw kagaya nung oral argument doon sa PhilHealth, no? Yung mayroong talaga silang sagutan. Ang gagawin lang po dito ay tatanungin si Kimbo ng mga judge, no?
para malaman yung facts, yung katotohanan. Kaya takot na takot si Kimbo eh. Kaya hindi siya attend eh. Baka magpadala siya ng attorney na lang o kaya si Soldier. So yun po ang sigurong mangyayari. Yung kasi yung nadinig ko sa isang attorney, ganun po yung gagawin halimbawang umattend si Kimbo. Kaya natatakot na po itong humarap dahil siguro na napanood niya, narinig niya rin yung oral argument sa PhilHealth. Sabi niya, mukhang hindi ko kaya to. Hindi mo talaga kakayanin kung magsisinungaling ka. Yun talaga ang problema, no? At sa bicameral committee, member po si Kimbo at doon po sa BICAM, parang present siya, nandun siya. Present po siya doon eh. Kaya malamang natatanungin din po yung nangyari sa BICAM. Tatanungin din po ng Supreme Court yan. Tiyak magkakabuhol-buhol ang mga salita ni Kimbo. Kaya natatakot pong humarap itong si Kimbo. So abangan po natin. Ang pagkakaalam ko, April 2, 3 yata, mag-uumpisa yung parang oral argument tungkol po sa petition nila Attorney Vic at Congressman Ungab sa 2025 national budget natin. No? Abangan po natin yan. Malapit-lapit na yan. Kanina po, ang PDP laban ay nasa Hong Kong. Napanood nyo po ba? May mga live po yung ibang mga vlogger doon. Yung SMNI, naka-live din po sila. Makikita nyo kung gaano na nabik yung mga kabayan natin sa Hong Kong kay PRRD. Talagang andoron pa rin yung suporta ng mga kababayan nating OFW, nandoron pa rin yung pagmamahal. Kitang-kita nyo po kung napanood nyo. Kung hindi pa, balikan nyo po. Nasa SMNI lang naman. Doon mapapanood nyo po. Tinalakay po doon sa speech po ni Pangulong Duterte, unang-una yung war on drugs niya. Ang sabi niya, kung totoo man yung mga bintang nila, no? Sabi niya, mayroon ba akong napala sa paglaban ko ng sa mga krimen, sa mga kriminal? Mayroon ba akong napala? Nagkaroon ba ako ng pera? Wala. Yung pamilya niya, sabi niya, may napala ba yung pamilya niya? Wala rin. Actually, ano napala niya? Eto, ginagantihan siya ngayon. Ginagantihan siya ng mga drug lord, yung mga narco politics, yung mga mayor na drug lord, yung mga congressman na drug lord. Yan po ang tawag dyan, narco politics. Ginagantihan po siya dahil kinalaban niya eh. Pangalawa, ginagantihan po siya ng mga NPA. Ano pa ba yun? CPP, NDF, NPA, NDF. Diba, dahil po sa LCAC, talagang humina ang kilusan nila. Dahil ang ganda ng programa ng NTF-LCAC. Napakaganda. Tinutulungan nila yung mga nasa liblib na lugar. Dinidevelop po yung lugar. Kung gusto nila ng healthcare, health center, kulang sila sa paaralan, schools, kailangan nila ng tulay, ibinibigay sa kanila kalsada, para mamuhay sila doon, magandang community, para hindi sila sumama sa mga NPA. Kumbaga, inaabot sila ng NTF-LCAC. At doon naman sa mga sumusurrender, nagbabagong buhay, tinutulungan po financially. Kaya napakaganda po ng programang NTF-LCAC. At talaga namang, marami talagang mga leader na nahuli o napatay sa enkwentro. Kaya ang ginagawa ngayon, ginagantihan siya. Yan po ang napala
Yan po ang napala ni PRRD. Kinalaban niya rin ng oligarko, di ba? I'm sure gumaganti rin yan. Kaya lang mga oligarko, pera ang pinapatakbo niyan. Pera ang pinapakilos, no? Hindi yan sila mismo ang gaganti, sila mismo magsasalita. Nakatago yung identity niyan, yung tunay na ugali niyan, nakatago. May mga kinalaban siyang oligarko, I'm sure gumaganti rin yan, no? Sino pa yung mga kinalaban niya? Baka yung ibang mga politiko, eto, gumaganti sa kanya ngayon. Yan lang ang napala. Yan po ang napala. Sa paglaban sa droga, si PPNPA, NDF, paglaban sa mga oligarko, gante. Ginagantihan siya ngayon. Yan po ang medyo masaklap kapag gumawa ka ng mabuti talaga. Doon sa Hong Kong, napanood ko, may mga tumatawa, may mga umiiyak. Iyak tawa nga ang ang ginagawa ng mga kababayan natin doon. Pero wala po siyang pinatamaan kanina, no? Sa speech niya, at walang masyadong politika siyang diniscuss. Talagang kinausap niya yung mga kababayan natin through joke niya at pagpapakilala sa mga candidate. Yun yung ginawa lang po ni PRRD. Hindi siya nag-speech tungkol sa politika, wala siyang pinatamaan, no? Yun po ang yun po ang kagandahan ngayon. At yung kumakalat na magkakaroon daw, lalabas daw ang warrant of arrest coming from ICC at aarestuhin daw si Pangulong Duterte. Nagtatago na nga ang ICC ngayon eh. Hindi ko alam kung totoo po yung balita na yan. Ang alam natin, hinahunting ni Donald Trump ang mga ICC. At gugurgurin na ni Donald Trump yung mga ICC na yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lahat. Bye-bye!